Magandang araw mga kapatid! Ngayon, tatalakayin natin ang isang usapin na kasalukuyang nagiging mainit. Ang impluensya ng mga OFW sa mga pamilya nila sa Pilipinas pagdating nga umano sa pagboto sa nalalapit na eleksyon. Totoo nga bang hawak nila sa leeg ang kanilang mga pamilya? Alamin natin! Tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Tindig Pinas at i-share ang video na ito. At kung may opinion kayo, pag-comment sa ibaba gamit ang mga keyword na hashtag #VoteWisely o hashtag OFW Power. Tara, simulan na natin! Ayon nga umano sa mga ulat at komentaryo online, may mga kaso umano kung saan ang mga OFW ay gumagabay o di umano'y nagdidikta kung sino ang dapat iboto ng kanilang mga kaanak. Sinasabing dahil sila ang nagpapadala ng pera, may karapatan din silang sabihin, iboto mo ang gusto ko kung gusto mong may padala ka pa. Isang artikulo mula sa Optic Politics ang nagsabing sila ang silent kingmakers ngayong halalan. Hindi sumisigaw sa kalsada pero malakas ang impluensya sa bawat tahanan. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Pag-usapan naman natin ang impluensya ng mga OFWs natin ngayong May 12 election. Kahapon may vlog ako tungkol sa balita-balita na dinidiktahan daw ng mga OFWs ang pamilya nila din sa Pinas. Iboto nyo ang gusto ko, kung hindi, wala kayong padala. So ito, may post si John Fermin. Napakagandang pagkasulat niya. Ibasa ko sa inyo. Ang title niya is ano? Ay, si Optic Politics pala ang nagsulat April 19 kahapon. Sabi ni Optic Politics, The Silent Tide, How OFWs are Steering the May 12 Vote. Tahimik daw na alon ang OFW. Walang imik. Kailang, ito na ngayon ang nagtitimon paano bumuto ang mga pamilya nila din sa Pilipinas. How many OFWs we have? We have millions of OFWs. Sa Amerika lang, ang alam ko, meron tayong mga 4 million PhilAms. Amerika lang na, how about buong mundo? Nandyan. Ang mga OFWs natin, tinawag na modern day heroes. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Sila ang may hawak sa pera. Kaya may boses sila. Okay. Basahin natin itong sinulat ni Optic Politics. Sabi niya, In the quiet corners of Rome's nursing home, Rome sa Italy, the oil rigs of Abu Dhabi, and the households of Hong Kong, mga OFWs natin, ang dami sa Hong Kong. A force is gathering. One that doesn't chant on the streets or appear on TV debates. Overseas Filipino workers, long dubbed the Bagong Bayani, are now emerging as silent kingmakers in the May 12 election. Ang ganda naman, mga kingmakers daw ang mga OFWs. And here's the twist. They're not just voting. They are influencing. If not outright directing how their families back home vote. And overwhelmingly, they are pro-Duterte. Duterte plus 2. As one political analyst quipped, referring to the loyalty not just to the former president but to anyone carrying his legacy. Ito, may example. Maria, a domestic worker in Milan for 15 years, explains it with clarity
of someone who's seen both poverty and progress. Sabi ni Maria, I send money, I buy the groceries, I paid for the Wi-Fi and the kids' education. I may not be home, but I have a voice, and I make sure it's heard on election day. Very clear. That voice echoed in group chats, remittance instructions, and weekly video calls has shaped the political education of millions of Filipino families. Viber groups and Facebook messages, threads from Dubai to Vancouver are lit with reminders. Ito, example ng reminders. Huwag mong kalimutan, anak, si Duterte ang nagbigay sa atin ng dignidad sa abroad. Vote wisely. Ito yung palagi kong nababasa noon pang before May 2022 elections. Ang mga OFW, sabi nila, hiyang-hiya kami nung si Aquino pa ang presidente. Nilulockdown ng aming mga amo dahil sa hindi magandang nangyari sa Pilipinas. Ilang pag-upo ni Duterte, bilib na bilib daw ang mga amo ng OFWs. Saludong-saludo sila. Pwede nga daw nilang hiramin si Tatay Digong. Kaya doon nagkaroon ng dignidad ang mga OFWs panahon ni PRRD. So ito, sabi niya, si Duterte lang nagbigay sa atin ng dignidad sa abroad. Okay. This influence is more than emotional. It's economic. An OFW mother telling her son, kung gusto mong padalhan pa kita, ayusin mo pagboto mo. It is not just a suggestion, it's electoral leverage. Ikaw anak, anong gagawin mo? Butuhan mo yung gusto mo? Wala kang allowance? O butuhan mo gusto ni nanay? Tuloy-tuloy ang allowance. Di ba? Napakasimple. And that's precisely what worries the traditional political dynasties and trapos. The Duterte vote isn't limited to a single personality. It's a movement driven by memory of discipline, law, and perceived golden age of governance. Come May 12, expect an outcome not solely shaped by the elite in Forbes Park or the noise on national television. This one might just be decided by a nurse in Toronto, a seafarer in Norway, or a construction worker in Riyadh. Filipinos who may be far, but whose influence is closer to home than ever before. They are pro-Duterte, and they're voting in spirit, in money, in message, and by proxy. Agree ba kayo dito sa sinulat ni Uptake Politics? Ako, agree ako. Ito, yung vlog ko kahapon tungkol sa Is It True? Kasi nabasa ko sa post ni Crescent Laurita Chu. Natotoo ba ito na kayong mga OFWs, ang sasama naman ng ugali nyo, dinidiktahan nyo ang boto ng inyong mga pamilya? But that's good, sabi Charot. Ito yung mga comments. Iris po, talagang dinidiktahan ko mga anak ko sa pagboto. Kasi Duterte, kasi tahimik at magaan ang puso ko kahit malayo ako sa aking mga anak, lalong teenager pa sila panahon ni Duterte. Leonora, 100.99% mga family ko straight PDP laban. Si Lina Trillo, ako din, dinidiktahan ko rin pamilya ko sa Pilipinas. Watching from Sweden, PDP laban straight. So, ang daming nagko-confirm mga OFWs na
dinidiktahan nila ang boto ng pamilya nila ngayong May 12. Kaya nga, silent tide itong OFWs. Sila na ang bagong kingmakers. Mabuhay kayo, mga kababayan naming OFWs. Pag-usapan naman natin ngayon si Crisette Laurita Chu na palagi lang ma-take down ang kanyang Facebook account. If I'm not mistaken, mga apat na beses na. Yung matandaanan ko lang ha. 4 na beses nang na-take down ang kanyang Facebook account. At ngayon, kababalik lang. Excuse me. Kababalik lang na ang kanyang Facebook account. Kaya itong si Sas Sasot, isinare niya yung post ni Kipi Chu na siya ngayon, Kipi. Sabi ni Sas, Crisette is back. So ito yung post ni Crisette or Kipi Chu. Bakit ako na lang lagi? Ara, nagre-reklamo na eh. Ano bang meron sa akin na palagi nyo akong tinitik down? Although, marami rin. Itong Sasot, sino pa, MJ Kiambao, Dr. Ethel Pineda. Marami rin tinitik down. Kaya ang pinakamaraming take down, I agree ako dito, si Crisette Laurita Chu. At ang number 1 kasing tinitira ni Crisette Laurita Chu, yung kababayan niya. Kasi taga Leyte itong si Crisette eh. Kababayan niya si Speaker Martin Romualdez. At talagang lantaran ang walang takot itong si Crisette Laurita Chu pag-expose sa mga nalalaman niya tungkol sa Romualdez. Okay, sabi niya, bakit ako na lang lagi? Seryoso, bakit ganun? Why are all my accounts taken down? What is the genre of my post that offends you? Nagtataka rin ako eh. Bakit sila takot na takot sa mga post ni Crisette Laurita Chu? Ulitin ko. Ito, Crisette, Joey De Bibre, Sasot. Sino pa? Binabantayan ko yan eh. Ang dami kong nakukuhang mga political developments at ito, in-expound ko yung mga post nila. Kaya salamat at meron tayong mga DDS social media influencers na kagaya ni Crisette, Joey, Sas at iba pa. Sabi nga, I would understand the targeting of my account if I'm important or smart or revolutionary, but I'm not. Hindi daw siya smart. I beg to disagree. Very smart itong si Crisette Laurita Chu. I'm not an international scholar like Sas Rogando Sasot. Oo nga naman. Ibang level si Sas. Kaya lang, as far as yung pagmamahal sa bansa, halos pareha sila. Nagsasakripisyo lahat ito eh. Sas, Crisette, Joey De Bibre at yung iba pang DDS vloggers. Sorry, hindi ko na may pangalan lahat. She has single-handedly educated an entire generation of Filipinos on the West Philippine Sea conflict and Philippine-China history. Kung di sa kanya, di ko maintindihan ang 9-dash line. Di ko rin maintindihan, pero at least alam ko na may 9-dash line. Kahit anong gawin ni Jay Tariela, mas nakikinig ako kay Sas Sasot. Okay. I'm not a lawyer like Trixie Angeles, for example. Isa rin pala itong si Attorney Trixie. And congratulations kay Attorney Trixie Angeles dahil panalo siya sa kaso. Yung disbarment case na isinampa sa kanya, wala na, binasura na ng Korte Suprema. So, nandyan, may abogado tayong DDS vlogger. So, Attorney Trixie, Attorney Harry Roque. Trixie empowers us by telling us what our rights are. Pag sumusobra sila, they know she knows how to make them pay legally. Ako, puro extrajudicial lang ang alam ko. Puro masasamang plano lang ang akin.
Trixie has gravitas, has power, has credibility, has massive network, things I don't have. I'm not like Lorraine Badoy, the first person I know. Yes, I agree. Bing tapang si Doc Lorraine Badoy. Saludo ko sa kababayan nating ito. At ngayon, dahil may na-cited in contempt na siya, kaparehas na siya ni Ka Eric na nagtatago. But may hangganan ang lahat. Sabi nga ni PRRD, there will always be a day of reckoning. Hanggang June 30 na lang yung contempt order na yan. When I think of courage, I think Lorraine. She is truly the most fierce and fearless person I know. And she's defiant. You will never make her bow before anyone, even if it costs her life and peace. Ako, pinag-sorry lang sa word na tanga, iyak-iyak na ako. Yes, umiyak nga si Crisette, but yung respeto, lalong madaming rumispeto. Nung TRICOM hearing, nag-apologize siya, lalo ngang tumaas yung subscribers niya, tumaas yung viewership niya. Mas lalong hinangaan ng taong bayan si Crisette, MJ Kiambao, sino pa yung nag-sorry, nung nag-apologize sila sa TRICOM hearing kasi napilitan na lang eh. Kahit ako, kung nasa kalagayan nila, mag-sorry na lang din kaysa yung ma-cite in contempt. So, there's nothing to worry. Wag kang, Crisette, mas maraming bumilib sa'yo yung pag-sorry mo. Okay. And Joey, she has nerves of steel. Kaya niyang murahin kahit sino sa kanila. Oo nga. Galit na galit si Congressman Abante kay Joey De Vibre. Kaya niyang murahin kahit sino sa kanila to their face, even if it costs her freedom. Ako, takot na magutom. si Joey, she is not afraid of anything. When I look at her, I say, no joke, Gabriela Silang. I see a true-blooded revolutionary. Someday, Joey will be in the front line leading a cavalry while I tie myself to a kitchen so I don't have to be in the front lines. And MJ, si MJ Kiambao. MJ is no exaggeration, an iron fist in a velvet globe. Soft on the outside, steel on the inside. In her quiet way, she moves mountains. Have you seen me in mass gatherings? But MJ, her alabaster skin shining and glistening with sweat, quietly works her magic. So yon, nabanggit niya, Sasot, Doc Lorraine Badoy, Joey, MJ Kiambao Reyes. Yan po ang mga modern Gabriela Silang natin ngayon. So I just want to humbly say all this to silence me when literally I am the lame duck, the most harmless and petite person on the political side of social media. You know, when I'm with them, I feel so lucky to be among giants. I am nothing in their presence. In short, I respectfully suggest that they should be the ones banned and deactivated. Because me, I'm nothing. You're just wasting your efforts on me. Ang nakikita ko kasing rason, itong si Crisette Laureta Choice, direct na kinakalaban niya si Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon, palaging ma-take down ang kanyang post, ang kanyang account. These women I just mentioned are truly smart, valiant, shapes political thought and conversation, and are 10,000 times more disruptive to your plans of world domination that I ever will be. Anyway, lahat kayo matatapang. Saludo ko sa inyo. Kayo po ang modern day Gabriela Silang. Of course, kasama dyan si Maharlika. Salot. Ito, malaking sakit sa ulo ngayon ni Auntie Claire Castro.
trabaho niya ito, magkula para pumuti. Kasi yung itim ads campaign ni Senator Amy at VP Sara, yung maitim daw na administrasyon ay yung Duterte. Ang PBBM daw na administrasyon, konting kula na lang. Ikula. Tama ba yun? I-bleach. Ikula, ay puputi na. So ito, malaking trabaho niya ngayon na magkula para pumuti ang record ng PBBM sa latest survey ng Pulse Asia. Si Sas Rugando Sasot, nag-post siya 1 hour ago, sabi niya, bahala na si Claire Castro magkula nito para pumuti. Kula, bleach. Okay. Napakaitim o napakababa po ang rating ng PBBM admin. Samantalang si VP Sara napakataas. He's among the top 4 government officials. Si VP Sara lang nakakuha ng majority, yung more than 50% yung approval and trust rating niya. Yung tatlo, si PBBM, Chis Escudero, Martin Romualdez, wala, napakababa. Ang less than, i-announce ko na lang, ito. PBBM, approval rating is only 25%. Ang kanyang trust rating is only 25%. O mamaya na lang si VP Sara. Basta above 50% si VP Sara. Si Chis Escudero, ang kanyang approval rating is 39%. Ang kanyang trust rating is 38%. Ito, si Martin Romualdez, kawawa. Parang kawawang cowboy. Parang mapapakanta yata ko nito. Ang kawawang cowboy. Mamaya na lang. Ang kanyang approval rating is only 14%. Ang kanyang trust rating is also 14%. Ibig sabihin, out of 10 Filipinos, parang isa na lang ang nagtitiwala o nag-a-approve sa performance ni Martin Romualdez. Grabe. Sige, ayuda pa more. Punta na tayo kay VP Sara. Approval rating is 59%. Sigurado, matutuwa ng mga DDS nito. Ang kanyang trust rating is 61%. Out of 10 Filipinos, 6 nagtitiwala kay VP Sara. Kay BBM, out of 10 Filipinos, 2 na lang. So, ito na ngayon. Si Claire Castro. Ang ganda yung tugon niya doon sa itim ads campaign ni Senator Amy at VP Sara. Sabi niya, latest ba yan na ads campaign? Siyempre, latest. Kaya sabi niya, hindi, matagal na yan. Usual Claire Castro, ang daling magpala. Matagal na yan. Noong pang last administration, yan, sila ang maitim ang record. Kasi, magulo daw ang buhay, mahirap daw ang buhay, panahon ni PRRD. Yun ang sinasabi niya. Ang PBBM admin, konting kula. Konting kula, puputi na yan. Sige. So, nakakatuwa naman itong si Sasasot na bahala na si Claire Castro na magkula. Paano nila ngayon patataasin itong napakababang trust and approval rating ng administrasyon ito. Okay? So, ito. Paano sasagutin ito ni Claire Castro? Mayroong nag-comment na sigurado may magandang isasagot na naman ito si Claire Castro. Saan ito? Dito. Emma Ruiz. Sabi niya, hulaan na lang natin ano ang isasagot ni Claire Castro. Ito ang entry ko.
Baka mamaya o bukas ito nang isasagot ni Claire Castro. Sabi niya, ang survey ay maliit na porsyento lamang ng kabuuang bilang ng mamamayan. Po, palaging may po. On the ground, po, ramdam ng taong bayan ang marasakit ng gobyernong ito. Po. Dinadagdagan ko na lang ng po. Kasi pag magsalita si Claire Castro, palaging may po. Ulitin ko. Ang survey ay maliit na porsyento lamang ng kabuuang bilang ng mamamayan. On the ground, ramdam ng taong bayan ang malasakit ng gobyernong ito. Ang mga Duterte ba ay may ginagawa upang maibsan ang paghihirap ng ating kababayan? Yung dating Pangulo, nasa ICC na at ang BP ay may nakasampang impeachment. Yun na lang ang pagtuunan nila ng pansin. Paano sasagutin ang nakasampang kaso? Anti-Claire. Ang galing nitong si Emma Ruiz. Tapos maraming nag-react. Jobeta Balaguer, sabi niya, parang naririnig ko kung paano yan i-deliver ni Anti-Claire. Carlota Salazar Rosario, nailed it, ha ha ha. Emma Ruiz. Rosela Butalid. Emma Ruiz, parang umi-echo sa tenga ko itong mga words. Tama ka po. Ha, 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 ha. Jasper Lay Ochia. Emma Ruiz, yung naririnig mo na boses ni Claire habang binabasa ito. Telma Lete. Nahulaan mo talaga ang sagot. He, he, he. Ito na. Calvin Rodel. Nakalimutan mong maglagay ng po every 3 words. Napaka-respetado, no? Every 3 words, may po. Kailang laman ng kanyang sagot, pabalagbag. Ito, Reche Pabalante. Panigurado bukas, may pasurvey na naman, kunwari ang PBBM admin na galing na kung saan-saan. Tapos sila ang bida. Parang maruhas lang dati. Stafford survey. So, di ba nakakatuwa mga kapwa ko DDS? Tuloy lang natin ang suporta sa mga Duterte kasi ang taong bayan nararamdaman nila kung sino talaga ang may malasakit, may pagmamahal sa inang bayan. Good news po itong pag-usapan natin. Marami ang nagsasabi na laos na daw si PRRD, lalo na ngayon nakakulong na siya. Wala na daw yung astig, wala na yung asim, wala na yung Duterte magic. Ito, may napanood akong interview ni Karen Davila sa isang political scientist. Si Professor Aries Urugay, siya po ang chairperson sa University of the Philippines, Department of Political Science. So, matindi ito dahil UP professor. Sa pag-interview ni Karina Sanchez sa kanya, sabi nitong UP professor, buhay na buhay pa ang Duterte magic at it continue to persist sa May 12 election. Buhay na buhay ang Duterte magic. Okay, so pakinggan natin itong interview na ito. Last February 2025, you have Duterte allies at a certain number, and then now they gained ground. So for example, you have Bongo, as I said, at number 1, although he was always high-ranking because the Malasakit centers were credited to him. There are 163 Malasakit centers in the Philippines. But let me read the numbers to you. Okay? You have Bongo now at number 1. Erwin Tulfo at number 2 with a decline. But Bato de la Rosa has actually increased to now 42% of Filipino respondents supporting him. He's gotten up in the survey to number 5 or 6, unlike in the past, where he was a few months ago at 10 or 11, 9 to 11, right? So, Bato de la Rosa has increased dramatically, right? So that's one. And then you even have Philip Salvador.
who at one point was nowhere in the top 20 and suddenly he is at the 11 to 17 range. So, Professor, does Duterte have anything to do with this? I mentioned before in your program that we can't really discount the Duterte magic. Yun. As I've said, that it tends to be sticky, and this is what perhaps the fourth electoral cycle in which the Duterte magic since 2016 will be configuring our elections. In terms of Bato de la Rosa in the upsurge, that might have Duterte might have something to do with that, but we also know that Senator De La Rosa has been in the news cycle almost every day. But his news cycle every day is about Duterte. That's right, definitely. That's all he does. Defends Duterte. And his looming arrest. So De La Rosa also provides so much exposure for himself in the news cycle. Philip Salvador, there's name recall. Which of course is not necessary. Because what about Amy Mokoshi? Okay. So, very clear UP professor, chairman sa Department of Political Science, buhay na buhay pa ang Duterte magic. Pang-apat na eleksyon na daw ito. Mula noong 2016, 2019, 2022, 2025. Nakikita ni Professor Aries Urugay, buhay na buhay ang Duterte magic. Agree ba kayo? Tingnan nyo na lang. Si VP Sara, bago nila inaresto, kinidnap si PRRD. Pababa na yung kanyang rating. Walanganin na. But after March 11, nandun na si Tatay Digong sa ICC, sa Netherlands. Sumunod si VP Sara. Umalis siya sa Pilipinas, halos wala siyang ginawa. Ang ginawa lang niya is nagpakita siya ng suporta sa kanyang minamahal na tatay. At napakaganda yung pangyayari dahil nag-reconcile na sila, nagkapatawaran at sinasabi ni VP Sara, yung father and daughter relationship, buhay na ngayon. So, yun lang ang ginawa niya. Anong nangyari? Grabe. Yung mga surveys, Publicos, WR Numero, Pulse Asia, yung mga matitinong survey, umakyat na siya. Nang dahil lang sa pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD, si VP Sara, tinulungan lang niya, hindi niya pinabayaan ang kanyang tatay. Umakyat ang survey ratings ni VP Sara. Sa Pulse Asia, grabe, siya lang among the top 4 government officials, siya lang ang majority rating. Yan yun, 61% ang approval rating, 59% ang trust rating. Kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., only 25% ang kanyang approval and trust rating. Ikumpara mo kay Speaker Martin Romualdez, nasa 14% na lang ang kanyang trust approval rating. So bakit ganon si VP Sara? Dahil sa Duterte magic. Talagang may asim pa ang ating tatay. So, Bongo, number 1. Number 2 na ngayon si Senator Bato de la Rosa sa latest survey ng Pulse Asia. Nandiyan na rin, sumusunod na, nasa winning circle na si Congressman Rodante Marcoleta at saka si Philip Salvador. 4 na sila. May ilang linggo pa bago mag-eleksyon. So, di ba? Duterte magic. Ano yung latest na mensahe ng Pangulong Duterte? Botohan nyo lahat ang senador ko, Duterte 10, or kalimutan nyo na lang ako. Very strong statement. Sinong politiko ngayon na kayang magsabi ng gano'n? Kaya ba na Pangulong Marcos Jr.? Nasabihin nyo, boto nyo Alcancia or Alcancia.
Boto nyo ang alyansa lahat. Or kalimutan nyo lang ako. Anong sasagot ng mga tao? Bahala ka sa buhay mo. Yun na nga, sa Mindanao nga, 4% na lang nagtitiwala sa kanya. Tapos sasabihin pa niya na botohan nyo ang lahat ng alyansa o kalimutan. Yes! Kalimutan ka na namin! But for Tatay Digong, never. Di ba? Talagang pagbibigyan ng mga DDS ang kanilang Tatay Digong, iboboto lahat ang kanyang Duterte. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito. Mag-komento rin sa ibaba at sabay-sabay tayong manindigan para sa katotohanan. Muli, mag-subscribe sa Tindig Pinas para sa mga makabuluhang usapan at updates tungkol sa mga isyung pambansa. Hanggang sa susunod na video!